Nakangiti akong nagbubuhos ng mamahaling champagne sa baso ng babaeng tinatawag ng asawa ko na mahal sa harapan ko mismo. Nanghinginig ang mga kamay ko, ngunit dahil sa higit isang dekada kong karanasan bilang flight attendant ni isang patak ng alak, ay hindi tumapon sa puting mantel. Nasa 30,000 talampakan kami sa himpapawid, lulan ng isang flight patungong Dubai. Sa loob ng marangyang first class cabin na ito walang makakatakas. Lalo na ako. "Thank you, miss," malambing na sabi ni Isabel. Ang babaeng palagi kong nakikita sa mga litrato sa opisina ni Nico bilang business partner niya. Ngayon nakasandal ang ulo niya sa balikat ng asawa ko. Ang mga daliri nila ay mahigpit na magka-intertwine sa ibabaw ng armrest. "Always a pleasure, ma'am," sagot ko. Ang boses ko ay parang sa ibang tao nanggagaling malamig profesional walang emosyon. Ngunit sa loob-loob ko, parang may libu-libong karayom na tumutusok sa lalamunan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ibato ang hawak kong bote ng champagne sa mga mukha nila. Pero nakakulong ako sa uniforme ko sa tungkulin ko. At sa katotohanang pinili kong maging pipi sa sarili kong impyerno. "Babe, are you comfortable?" Bulong ni Nico kay Isabel. Umatras ako ng isang hakbang yakap-yakap ang silver tray sa aking dibdib na parang kalasag. Ang tono ng boses niya, iyon ang mismong tono na ginamit niya noong nag-propose siya sa akin 10 taon na ang nakakalipas. Ang lambing na matagal ko nang hindi naririnig sa loob ng sarili naming bahay. Ang asawa kong walang oras na tingnan ako sa mata kapag nag-aalmusal kami. Ngayon ay halos sambahin ang babaeng nasa tabi niya. Biglang umilaw ang seatbelt sign. Kasunod nito ay ang matinding pag-uuga ng buong eroplano dahil sa sama ng panahon. Napasinghap si Isabel at mabilis na isinubsob ang mukha sa dibdib ni Nico. Walang pag-aalinlangang niyakap siya ng asawa ko. Hinahaplos ang buhok nito upang pakalmahin. "Shh! It's okay, mahal. I'm right here. Hindi kita iiwan." Nakakatayo ako. Wala pang 1 metro mula sa kanila. Nakakapit ako ng mahigpit sa gilid ng serving cart upang hindi ako matumba. Ngunit ang totoo, ang pag-ugang nararamdaman ko sa tuhod ko ay hindi dahil sa turbulence. Ito ay dahil sa matinding pagguho ng buong pagkatao ko. Ang bawat haplos ni Nico sa likod ni Isabel ay parang laso na unti-unting pumapatay sa akin. Paano niya nagagawang yakapin ng ibang babae habang ang asawa niya ay nakatayo sa harapan niya, nagpapakahirap magtrabaho? Nang medyo kumalma ang lipad ng eroplano, umayos ng upo si Nico. Sa kanyang paggalaw sumabit sa gilid ng mesa ang suot niyang relo. Dumulas iyon mula sa kanyang pulso at nahulog sa nakakarpetang sahig ng ale. Nanigas ako. Ang relong iyon ang silver na Rolex na binili ko gamit ang ipon ko para sa aming 5th wedding anniversary. "Oh, my watch!" Mahinang reklamo ni Nico, akmang yuyuko para pulutin ito. "I'll get it, sir." Mabilis kong agap, tuntunin ng trabaho ko ang pagsilbihan sila. Unti-unti akong lumuhod sa harapan ng asawa ko. Ang tuhod ko ay halos bumigay sa sobrang panghihina. Dinampot ko ang malamig na metal mula sa sahig. Ramdam ko pa ang init ng balat niya na naiwan sa relo. Huminga ako ng malalim nilabanan ang nagbabadyang mga luha at dahan-dahang tumayo. Inilahad ko ang relo sa kanya. "Your watch, sir." Tumingala si Nico. Sa unang pagkakataon sa buong biyaheng ito, nagtama ang mga mata namin. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang puso ko ay bumayo ng napakalakas sa aking tadyang. Halos mabingi ako sa sarili kong kaba. Nakatingin siya, diretso sa mga mata ko. Makikilala niya ba ako, sigaw ng isip ko? Makikita niya ba ang asawang iniiwan niya gabi-gabi sa ilalim ng makapal kong makeup, pulang lipstick at nakapusod na buhok? Pinagpawisan ako ng malamig. Kung mag-e-eskandalo siya, kung sisigaw siya, mawawalan ako ng trabaho. Pareho kaming mapapahiya sa buong kabin, ngunit walang nagbago sa ekspresyon niya. 2 segundo siyang tumitig sa akin bago gumuhit ang isang profesional at walang buhay na ngiti sa kanyang mga labi. "Thank you, miss." Kaswal niyang sabi
bago binalik ang buong atensyon kay Isabel. Mabuti na lang hindi nasira, mahal. Bigay pa naman to nung, never mind. It's just an old watch. Just an old watch. Para akong sinampal ng paulit-ulit. Hindi niya ako nakilala. O baka naman matagal na siyang bulag sa presensya ko. Ganoon ba ako kawalang kwenta sa kanya? Kaya hindi man lang nagparehistro ang mukha ko sa utak niya. Umatras ako patungo sa galley section, pilit na itinatago ang sarili sa likod ng kurtina habang nag-aayos kunwari ng mga magazine. Ngunit mula sa kinatatayuan ko, dinig na dinig ko ang mahinang pag-uusap nilang dalawa. "Are you sure about this, Nico?" Tanong ni Isabel, pinaglalaruan ang buttons ng coat ng asawa ko. Paano kung may makahalata sa Manila? The Monteverde funds are huge. Baka magduda ang pamilya niya. Walang magdududa. Kampanting sagot ni Nico, may kasamang mahinang tawa na nagpatayo ng mga balahibo ko sa batok. Once we land in Dubai, ililipat natin ang 3 milyong peso sa bagong account na nakapangalan sa'yo. Everything is completely untraceable. As for my wife, trust me, Salve is too naive. Ang alam lang niya ay maging mabait na asawa sa bahay. She won't suspect a thing until it's too late. Napahawak ako sa dibdib ko. Halos hindi ako makahinga. Hindi lang pala niya ako niloloko. Ninanakawan niya rin ang pamilya ko. Ang perang pinaghirapan ng yumao kong ama, ginagamit niya para sustentuhan ang kabit niya. Ang paningin ko ay nagdilim dahil sa pinaghalong galit-hiya at pagkasuklam. Hindi pwedeng ganito. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong mag-isip. Dali-dali akong pumasok sa maliit na lavatory ng eroplano at nilak ang pinto. Napakapit ako ng mahigpit sa gilid ng lababo. Ang mga buko ng daliri ko ay namumuti sa higpit ng hawak. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Ang mga mata kong namumula, ang dibdib kong mabilis na tumataas baba. Tinanggal ko ang namitag na nakapin sa aking dibdib na may nakaukit na letrang Salve at inilapag ito sa gilid ng lababo. Para makahinga ako ng maayos, kailangan kong kumuha ng ebidensya. Kailangan kong lumaban. Ngunit bago pa ako makabuo ng plano, naramdaman ko ang pagpihit ng doorknob mula sa labas. May kumatok ng 3 beses. Malakas, autoritatibo. "Excuse me, miss." Nanigas ang buong katawan ko. Boses ni Nico. Naiwan yata ng girlfriend ko ang mamahaling singsing niya diyan. Sa loob, patuloy ng boses niya mula sa kabilang panig ng manipis na pinto. "Pwede mo bang buksan?" Napatingin ako sa ibaba. Sa gilid ng lababo katabi mismo ng tinanggal kong nametag ay isang kumikinang na diamond ring na hindi ko napansing naroon kanina. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Halos gusto nang kumawala sa dibdib ko. Nasa kabilang pinto lang ang asawa ko. Kung bubuksan ko ito, sasalubungin niya ako at makikita niya ang nametag kong nakalapag sa tabi ng singsing ng kabit niya. Wala na akong takas. Habang tinititigan ko ang mahimbing na natutulog kong asawa sa dilim, pinag-iisipan ko kung paano ko wawasakin ang buhay niya. Naririnig ko ang mahina at kalmadong paghinga ni Nico. Nakaharap siya sa akin, ang maamo niyang mukha ay naiilawan ng maputlang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana. Kung titingnan mo siya ngayon, aakalain mong isa siyang perpektong lalaki. Ngunit alam ko na ang katotohanan. Pagkatapos kong makalusot kanina sa eroplano, nang itago ko ang nametag ko sa loob ng suot kong bra bago ko buksan ang pinto ng lavatory para ibigay sa kanya ang naiwang singsing ng kabit niya. Tuluyan nang namatay ang asawang kilala niya. Dahan-dahan unti-unti kong iniangat ang kumot. Walang tunog. Bawat sentimetro ng paggalaw ko ay kalkulado. Pakiramdam ko ay isa akong magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Nang lumapat ang mga paa ko sa malamig na sahig na gawa, sa kahoy pinigil ko ang aking paghinga. Hindi siya gumalaw. Lumabas ako ng kwarto at naglakad ng nakayapak patungo sa home office ni Nico sa kabilang dulo ng hallway. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, hindi dahil sa antok, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hinahanap ko. Pumasok ako sa opisina at tahimik na isinara ang pinto. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa maliit na standby light ng printer.
Lumapit ako sa malapad niyang mahogany desk at binuksan ang kanyang laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay humampas sa mukha ko. Enter password. Nanginginig ang mga daliri ko habang nakalutang sa ibabaw ng keyboard. Sinubukan ko ang anniversary namin. Incorrect. Sinubukan ko ang birthday niya. Incorrect. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Pinagpawisan ako ng malamig sa batok. Kung magkakamali ako sa ikatlong pagkakataon, baka mag-lock ang system. Pumikit ako at inalala ang nakita ko sa eroplano. Ang singsing. Ang pangalan niya. Tinype ko YSABEL 0814. Ang birthday ng kabit niya. Bumukas ang screen. Parang may punyal na ibinaon sa dibdib ko at walang awang inikot doon. Tama ako. Walang pagdadalawang isip na ipinagpalit ng asawa ko ang lahat ng alaala namin para sa babaeng iyon. Mabilis kong hinanap ang mga folder. Investments Mar Personal. Monteverde Trust. Doon ako pumasok sa huli. Ang apelyido ng pamilya ko. Binuksan ko ang isang spreadsheet at halos manlambot ang mga tuhod ko sa nakita ko. Mga bank transfers patungo sa mga offshore accounts sa Dubai at Cayman Islands. Pera mula sa pagbenta ng mga ari-arian ng pamilya ko na hindi ko man lang alam na naibenta na pala. Ang pirma ko sa mga dokumento pineke niya. Milyon-milyong piso ang unti-unting inilalabas ni Nico sa loob ng 3 taon. Ang perang pinaghirapan nun ng papa ko, ang perang dapat ay para sa akin. At sa kinabukasan ko lahat ay ninanakaw ng lalaking nangakong proprotektahan ako sa harap ng altar. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo pabalik sa kwarto, gisingin siya at sampalin siya hanggang sa magdugo ang mukha niya. Ngunit alam kong kapag ginawa ko iyon, ako ang talo. Wala akong laban sa kanya kung emosyon lang ang paiiralin ko. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng kakampi. Nilabas ko ang isang maliit na USB flash drive mula sa bulsa ng pajama ko at isinaksak iyon sa gilid ng laptop. Ni-highlight ko ang lahat ng folder. Copy. Paste. Lumabas ang progress bar sa screen. Estimated time 3 minuto. 3 minuto. Napakatagal. Ang bawat segundo ay parang oras na lumilipas. Tinitigan ko ang berdeng linya na napakabagal gumalaw. 15%. 24%. 31%. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Mula sa labas ng opisina, narinig ko ang mahinang pag-ingit ng pinto ng aming kwarto. Kasunod nito ay ang tunog ng mabibigat na yabag sa hallway. Nagising si Nico at naglalakad siya papalapit. Nanlamig ang buong katawan ko. Halos lumabas ang puso ko sa aking tadyang dahil sa sobrang kaba. Tumingin ako sa screen. 68%. 74%. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng banyo, pero hindi bumukas ang pinto nito. Sa halip narinig ko ang pagtuloy ng mga hakbang. Papunta siya rito sa opisina. 85%. 71%. Salve, ang inaantok. Ngunit malalim niyang boses ay umalingaw-ngaw sa labas ng pinto. Nandiyan ka ba? 70%. 100%. Complete. Mabilis kong hinugot ang USB at ibinulsa. Pinatay ko ang laptop. Nagdilim ang buong kwarto. Naghahanap ako ng matataguan. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ko na ang pagpihit ng doorknob. Wala na akong ibang maisip na palusot. Tumayo ako sa gitna ng kwarto, sa harap mismo ng desk niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa hallway, kasabay ang figura ni Nico. Anong ginagawa mo rito sa dilim? Tanong niya. Ang boses niya ay hindi na inaantok. Puno ito ng pagdududa. Pinilit kong pakalmahin ang nanginginig kong boses. Naghahanap lang ako ng ballpen. Hindi ako makatulog kaya naisip kong mag-crossword puzzle na lang muna sa sala. Naglakad siya papalapit sa akin. Ang mga mata niya ay nag-a-adjust sa dilim pilit na binabasa ang mukha ko. Wala siyang sinabi. Lumampas siya sa akin at humarap sa kanyang desk. Huminto ang paghinga ko.
Ipinatong ni Nico ang palad niya sa ibabaw ng nakasarang laptop. Tumitig siya sa akin, ang mga mata niya ay malamig at matalim. Kung naghahanap ka ng ballpen, mahina at seryoso niyang sabi, habang hindi inaalis ang palad sa makina. Bakit mainit ang laptop ko? Habang iniaabot ko ang maliit na USB drive sa abogado ng pamilya namin, alam kong hindi lang ebidensya ng krimen ng asawa ko ang ibinibigay ko. Ibinibigay ko rin ang natitirang piraso ng aking dangal. Nasa loob kami ng tahimik at pribadong opisina ni Attorney Rafael Vergara. Nakaupo ako sa tapat ng kanyang malapad na glass desk habang pilit kong kinakalma ang panginginig ng aking mga hita sa ilalim ng palda ko. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang malamig na pawis sa likod ko mula sa nangyari kagabi. Nakalusot ako kay Nico sa pamamagitan ng isang perpektong kasinungalingan. Sinabi kong, chine-check ko lang ang flight schedule ko. Pero naghang ang system, kaya uminit ang makina bago ko isinara. Naniwala siya, o baka nagpanggap lang siyang naniwala. Isinaksak ni Rafael ang USB sa kanyang laptop. Tahimik lang siyang nagbabasa, ang kanyang matatalim at seryosong mga mata ay nagre-reflect sa liwanag ng screen. Hindi tulad ni Nico na palaging may nakaplaster na peking ngiti, si Rafael ay isang lalaking pinalibutan ng lungkot mula nang mamatay ang kanyang asawa. Ngunit may lalim at katapatan ang bawat galaw niya. Siya ang huling taong pinagkatiwalaan ng yumaong papa ko. Paglipas ng ilang minuto, huminto siya sa pag-scroll. Napakuyom ang kanyang panga. Nakita na niya ang mga offshore accounts, ang mga peking pirma ko, ang milyon-milyong pisong ninakaw ni Nico para kay Isabel. Hinihintay ko ang mga legal na salita. Hinihintay ko siyang sabihin kung anong kaso ang isasampa namin, kung paano namin ipapa-freeze ang mga bank accounts. Ngunit dahan-dahang isinara ni Rafael ang laptop. Tumingin siya ng diretso sa akin. Wala roon ang pagtingin ng isang abogado sa kanyang kliyente. Ang nakita ko ay ang pag-aalala ng isang lalaki. Salve. Mahinang tawag niya sa pangalan ko. Kamusta ka? Are you okay? Isang simpleng tanong. 2 salita. Pero sapat na para wasakin ang lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ko sa loob ng maraming taon. Pakiramdam ko ay may bumara sa lalamunan ko. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang pag-iyak, ngunit kusang nag-init ang gilid ng mga mata ko. Kailan ba ang huling beses na may nagtanong kung ayos lang ako? Palagi na lang akong tagapagsilbi. Flight attendant sa eroplano, masunuring asawa sa bahay, tahimik na manugang sa pamilya Villacorta. Walang nakakakita sa akin, ngunit ngayon sa ilalim ng maamo, ngunit nanunuot na tingin ni Rafael, naramdaman kong tao ako. Inilapit niya ang isang kahon ng tissue sa akin, ngunit bago ko pa iyon makuha, naiabot na niya ang sarili niyang panyo. Nang kunin ko ito, panandali ang nagtama ang mga daliri namin. May tila kuryenteng gumapang mula sa dulo ng mga kuko ko patungo sa dibdib ko. Isang nakakapasong init. Mabilis kong binawi ang kamay ko. Nakayuko, pilit tinatakpan ang pagbilis ng paghinga ko. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganitong klaseng kaba para sa ibang lalaki. Isang kabang puno ng kasalanan, ngunit pilit kong hinahanap. I-print mo lahat ng dokumento, Raf. Nanginginig ang boses na utos ko, pilit ibinabalik ang usapan sa trabaho. Kailangan kong pag-aralan ang mga numero pag-uwi ko. 1 oras pagkatapos noon, pumasok ako sa malaking double doors ng mansyon ng mga Villacorta. Hawak ko ng mahigpit ang paborito kong leather tote bag. Sa pinakailalim nito, nakatago ang isang makapal na brown envelope na naglalaman ng mga printed bank statements na magpapadala kay Nico sa kulungan. Tahimik ang buong bahay. Dumiretso ako patungo sa hagdan, umaasang makakaakyat ako sa kwarto ng walang nakakakita. Maaga yata ang uwi mo galing sa salon, Salve. Nanigas ang mga binti ko. Sa mismong unang hakbang ng hagdan, narinig ko ang mahinang pagkalansing ng porselanang tasa laban sa platito mula sa sala. Dahan-dahan akong lumingon. Nakaupo sa mahabang sofa ang biyenan kong si Doña Corazon. Suot ang kanyang pambahay na seda
at mga mamahaling perlas. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang mga mata niya ay laging naghahanap ng butas, laging nag-aabang ng pagkakamali. Opo mama, wala po kasing masyadong tao. Pilit ng ngiti ko. Humigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko. Nararamdaman ko ang pag-alon ng kaba sa tiyan ko. Tumayo si Corazon at naglakad palapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog sa makapal na karpet, parang ahas na gumagapang sa damuhan. Huminto siya sa mismong harapan ko. Amoy na amoy ko ang matapang niyang pabango na nakakahilo. Mukhang pagod ka. Malamig niyang puna. Bumaba ang tingin niya sa leather tote bag na mahigpit kong yakap. At mukhang may dumaan sa pamimili bago umuwi. Ang bigat yata ng bag mo ngayon. Anong binili mo? Mga bagong makeup lang po para sa flight ko. Bukas. Nauutal kong sagot. Umatras ako ng bahagya, ngunit ang likod ko ay tumama na sa hawakan ng hagdan. Wala na akong aatrasan. Makeup. Nagtaas ng kilay si Corazon. Peke siyang nangumiti bago biglang hinawakan ang zipper ng bag ko. Patingin nga. Naghahanap din ako ng bagong shade ng lipstick. Bago ko pa man siya mapigilan, pilit niyang hinila ang bag mula sa yakap ko. Dahil sa gulat at takot na mag-agawan kami, nabitawan ko ang strap. Binuksan niya ng malapad ang bag ko. Nakatingin siya sa loob. Huminto ang paghinga ko. Ang puso ko ay parang martilyong binabasag ang sarili kong mga tadyang. Sa ibabaw mismo ng makeup pouch ko ay ang nakapatong na brown envelope. At sa kanang itaas na bahagi ng envelope, nakatatak ng malinaw malaki at itim na letra ang logo, Vergara Law Firm. Dahan-dahang ipinasok ni Corazon ang kanyang kamay sa loob ng bag ko at ang mga matutulis niyang kuko ay kumapit sa gilid ng envelope. Hindi ko alam kung ano ang mas nakapangingilabot, ang katotohanang nakatayo ako sa bingit ng pagkawala ng lahat ng yaman ng pamilya ko o ang lihim na pagnanasa kung sana ay iba na lang ang lalaking inuuwian ko. Nakatitig ako sa mahahaba at pulang kuko ni Doña Corazon na nakakapit na sa gilid ng brown envelope. Ang logo ng Vergara Law Firm ay parang sumisigaw sa ilalim ng ilaw ng aming chandelier. Isang hatak na lang niya, mabubunyag na ang lahat. Malalaman niyang ipinapaimbestigahan ko ang paborito niyang anak. Sa isang iglap, pinagana ko ang survival instinct ko. Bago pa niya mahugot ang envelope, mabilis at marahas kong hinila ang buong bag palayo sa kanya. Dahil sa bigla ang galaw ko, nalaglag ang blush on at lipstick ko sa sahig, lumikha ng malakas na tunog sa marmol. Nagulat si Corazon. Napakurap siya at tiningnan ako ng masama. Ano bang problema mo, Salve? Bakit ka nananabik? Mataray niyang tanong, ang boses ay tuminis sa iritasyon. Pinilit kong pakalmahin ang pagkabog ng dibdib ko. Pilit akong tangumiti kahit nanginginig ang mga labi ko sa bayu ko para pulutin ang mga makeup. Sorry po mama, nagulat lang ako. Ayoko po kasing may humahawak ng gamit ko kapag galing sa labas. Alam niyo na germs. Tsaka yung envelope po. Lumunok ako, nagdarasal na maging kapani-paniwala ang susunod kong kasinungalingan. Mga lumang tax documents lang po yang galing sa probinsya. Pinapakuha po ni Nico para masettle yung estate tax ng naiwang lupa ni Papa. Ayaw ko po sanang malukot. Naningkit ang mga mata ng biyenan ko. Alam kong sa tuwing pera o ari-arian ang pinag-uusapan, nag-iiba ang timpla niya. Tumayo siya ng tuwid at nag-cross arms. Mabuti naman at inaasikaso na ni Nico iyan. Matagal na diyan nakatiwangwang ang lupang iyan ng tatay mo. Sayang ang pera. Malamig niyang sabi. Tinalikuran niya ako at naglakad pabalik sa sala. Bago siya umupo, lumingon siya ng bahagya. Tandaan mo, Salve, pamilya na tayo. Ano man ang meron ka, dapat ay nakikinabang ang asawa mo. Huwag kang maglilihim sa amin. Umakyat ako sa kwarto na parang lantang gulay. Pagkasara ko ng pinto at nailak ito, napasandal ako sa kahoy at dahan-dahang napadaus-dos paupo sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ko. Kinuha ko ang envelope at binuksan iyon. Inilabas ko ang mga papeles na ipinrint ni Rafael. Ngunit may isang dokumentong hindi ko napansin kanina sa opisina.
isang bank transfer na may petsang kahapon, 3 milyong piso. Inilipat ni Nico ang huling pera mula sa trust fund ko patungo sa account ni Isabel. Ang perang iyon ang huling pamana ng mga magulang ko, ang perang itinabi ko para sana sa pag-iipon namin ni Nico para magkaanak. Ngayon wala na. Limas na. Parang may malamig na kamay na sumakal sa leeg ko. Hindi ako makahinga. Ang bahay na ito, ang mga kasangkapang ito lahat ay binili gamit ang perang ninakaw sa akin habang ako ay nagpapakahirap na numiti sa mga pasahero sa eroplano. Bumuhos ang napakalakas na ulan sa labas kasabay ng malalakas na kulog. Hindi ko na kaya. Nakakasakal ang hanging nasa loob ng bahay ng mga Villa Corta. Walang paalam kinuha ko ang susi ng sasakyan ko, nagsuot ng trench coat at tumakbo palabas ng bahay sa gitna ng bagyo. Nag-drive ako nang walang tiyak na pupuntahan, umiiyak sumisigaw sa loob ng sasakyan, hinahampas ang manibela hanggang sa mamula ang mga palad ko. Bago ko namalayan, nakaparada na ako sa madilim at liblib na kalsada malapit sa parke ng aming subdivision. Kinuha ko ang telepono ko. Nanginginig ang mga daliri kong nagdial sa nag-iisang taong alam kong makakaintindi sa akin ngayon. 20 minuto ang lumipas, isang itim na SUV ang pumarada sa tabi ng sasakyan ko. Bumaba si Rafael walang dalang payong at mabilis na pumasok sa passenger seat ng kotse ko. Basang-basa ang buhok at balikat niya, ngunit wala siyang pakialam. "Salve, anong nangyari? Bakit ka nandito sa labas ng ganitong oras?" Nag-aalalang tanong niya. Ang boses ay puno ng tensyon. Hindi ako nakasagot. Iniabot ko lang sa kanya ang lukot-lukot na papel. Nang mabasa niya ang transaksyon kahapon, nakita ko ang pagtalim ng mga mata niya. Mahigpit niyang kinuyom ang papel. Hayop siya. Mariing bulong ni Rafael. "Huwag kang mag-alala, Salve. Kukunin natin ang court order. Bukas na bukas, di. Wala na, Raf." Humagulgol ako, hindi na napigilan ang paghuho ng mundo ko. Wala nang natira. Ang tanga-tanga ko. 10 taon kong pinagsilbihan ang pamilyang yan, 10 taon kong tiniis ang panlalamig ni Nico, tapos malalaman kong ginagawa niya lang akong bangko para sa kabit niya. Wala na akong silbi. Wala na akong naiwan. Tinabunan ko ng mga palad ang mukha ko. Ang mga hikbi ko ay halos makipagsabayan sa tunog ng malakas na ulan na humahampas sa bubong ng kotse. Nakakahiya. Ganitong-ganito ako kawasak sa harap niya. Bigla kong naramdaman ang pag-init ng paligid ko. 2 malalaki at maiinit na kamay ang humawak sa mga nanginginig kong balikat. Dahan-dahan hinila ako ni Rafael. Walang pag-aalinlangan, ibinaon ko ang mukha ko sa kanyang dibdib. Bumangon ang isang matinding kuryente sa katawan ko. Niyakap niya ako ng mahigpit, sobrang higpit na parang pinipigilan niyang tuluyan akong madurog. Ang amoy ng kanyang panlalaking pabango na nahaluan ng amoy ng ulan ay pumasok sa ilong ko. Hindi tulad ng amoy ni Nico na nakakasakal, ang kay Rafael ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso niya sa ilalim ng kanyang basang kamiseta. Kasalanan ito. May asawa ako, sigaw ng isip ko. Ngunit ang mga braso ko ay kusang gumalaw. Sa halip na itulak siya, mas lalo ko pang isiniksik ang sarili ko sa kanya. Nakakapit ako sa kanyang baywang na parang siya na lang ang natitirang lumulutang na kahoy sa gitna ng baha. Pilit niyang hinaplos ang basa kong buhok. "Nandito ako, Salve. Hindi kita pababayaan. Nandito lang ako." Ang boses niya ay malalim, malambing at puno ng ipinagbabawal na pangako. Tumingala ako sa kanya. Sa madilim na loob ng sasakyan, isang dangkal na lang ang layo ng mga labi namin sa isa't isa. Ang paghinga namin ay mabigat at naghahalo. Tinitigan niya ang mga labi ko. Alam kong pareho namin itong gusto. Ang tumawid sa linya, ang kalimutan ng lahat ng tama. Ngunit bago pa man mag-abot ang aming mga labi, isang nakakabulag na kidlat ang yumanig sa kalangitan. Nag-ilaw ang buong kalsada sa loob ng 1 segundo. At sa 1 segundong iyon, mula sa gilid ng aking bintanang puno, ng patak ng ulan, may nakita ako. Napaatras ako at napasinghap ng laki ang mga mata sa takot. Sa tapat mismo ng kalsada, nakatayo sa ilalim ng isang itim na payong ang isang figura.
Hindi siya gumagalaw. Nakatitig siya ng diretso sa sasakyan ko. Kahit madilim kilalang kilala ko ang pormang iyon, ang makapal na duster at ang matalim na matang, walang pinalalagpas sa aming subdivision, si Aling Verna. At nakatingin siya sa asawa ni Nico Villacorta na yakap-yakap ng ibang lalaki. Sa gitna ng gabi, nakangiti akong nag-abot ng isang kahon ng mamahaling ensaymada kay Aling Verna, nagdarasal na sana ay mabibili ng matamis na tinapay ang pananahimik niya tungkol sa lalaking kayakap ko sa loob ng sasakyan kagabi. Ay nako, Salve, nag-abala ka pa. Para saan ba ito? Tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa mukha ko. Pilit hinahanap ang takot na pilit kong itinatago sa likod ng makapal kong concealer. Wala po, Aling Verna. Galing po kasi ako sa paborito ninyong bake shop kanina, naisip ko lang po kayong ibili. Malambing kong sagot. Ang totoo, pinagpapawisan ng malamig ang mga palad ko. Ngumisi ang matanda, tinanggap ang kahon, ngunit hindi inalis ang tingin sa akin. Ang sipag mo namang asawa. Gabi na umuwi kagabi, ang aga pa gumising ngayon. Akala ko nga, naghahanap ka ng bagong bodyguard kagabi eh. May nakita kasi akong malaking lalaki sa loob ng sasakyan mo habang umuulan. Ang tamis pa naman ng yakapan niyo. Parang may yelong ibinuhos sa buong katawan ko. Huminto ang pagtibok ng puso ko ng isang segundo. Kinagat ko ang loob ng pisngi ko para hindi manginig ang mga labi ko. Iyon po ba? Tumawa ako ng pilit, isang mahina at artipisyal na tawa na natutunan ko sa trabaho. Grab driver po iyon, Aling Verna. Nasiraan po kasi ako ng makina kagabi. Dahil sa baha, tinulungan lang po akong silipin ang dashboard. Madilim lang po siguro, kaya akala niyo nakayakap. Tinitigan niya ako ng ilang segundo bago dahan-dahang tumango. Grab driver ba? Sa bagay, madilim nga. Sige, salamat dito sa ensaymada. Mag-iingat ka parati sa pagmamaneho sa gabi, ha? Mahirap na ang madulas. Pagtalikod ko, halos malagutan ako ng hininga sa sobrang ginhawa. Ligtas ako. Nakalusot ako. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Pagpasok ko sa aming bahay, naabutan ko si Nico sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kurbata. Naglakad ako papalapit at kinuha ang necktie mula sa kanyang mga kamay. Upang ako ang mag-ayos nito, ang ritual namin bilang perpektong mag-asawa. May 3 araw na in-flight safety training po ako, simula mamayang hapon. Kasinungalingang lumabas mula sa bibig ko nang walang kahirap-hirap. Nakipag-usap na ako kay Minda, ang matalik kong kaibigan sa airline, upang i-cover ang attendance ko at gawing alibi ang training. Huminto si Nico at tiningnan ako. 3 days. Ang tagal naman. Paano ang dinner meeting natin sa Friday kasama ang mga board members ng Monteverde Trust? Sorry Nico, mandatory kasi. Pero babawi ako pag-uwi. Nakangiti kong sagot habang ang sikmura ko ay bumabaliktad sa pandidiri. Nararamdaman ko ang pagiging ipokrita ko. Ginagamit ko ang eksaktong taktika na ginagamit niya sa akin. Nagsisinungaling ako nang nakatingin sa kanyang mga mata. Hinalikan niya ako sa noo. Alright, take care, okay, mamimiss kita. Pag-alis ng asawa ko, pumunta ako sa isang tagong Italian restaurant sa kabilang lungsod. Madilim ang ilaw, kaunti ang tao, at nasa pinakadulong booth kami nakaupo ni Rafael. Nakakalat sa mesa ang mga dokumentong nakuha namin mula sa laptop ni Nico. Habang ipinapaliwanag ni Rafael ang proseso ng pagsasampa ng kaso, hindi ko maiwasang titigan ang kanyang mga labi, ang linya ng kanyang panga at ang seryosong tingin niya na laging nagpapararamdam na ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. We need to find the exact branch of that offshore account in Dubai, Salve. Sabi ni Rafael, inilalapit ang isang papel sa akin. Kung mapapatunayan nating si Isabel ang sole beneficiary. Raf, mahinang putol ko sa kanya. Tumingala siya. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kandila sa mesa, nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Ipinatong ko ang nanginginig kong kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi lumipas ang 5 segundo, dahan-dahang gumalaw ang kanyang kamay at ipinatong niya ito sa ibabaw ng kamay ko.
Isang simpleng pagdampi. Ngunit ang init na nanggaling sa balat niya ay parang kuryenteng bumuhay sa buong pagkatao ko. Walang nagsalita sa aming dalawa. Nakikinig lang kami sa mabilis na tibok ng aming mga puso, lunod sa kasalanang pareho naming tinatakasan. Ngunit pareho rin naming hinahanap-hanap. Lumapit ang waiter para ibigay ang bill. Mabilis naming binawi ang aming mga kamay. Binayaran ni Rafael ang pagkain at sa pagmamadali namin dahil baka may makakita sa amin, basta ko na lang dinampot ang resibo na nakapatong sa maliit na leather tray at isiniksik ito sa bulsa ng suot kong trench coat. Kinagabihan bumalik ako sa mansyon ng mga Villa Corta. Wala ang kotse ni Nico. Wala rin ang driver ni Doña Corazon. Tahimik ang bahay. Huminga ako ng malalim. Ligtas na naman ako. Matatapos ang araw na ito ng walang gulo. Hinubad ko ang aking trench coat at isinampay iyon sa sandalan ng sofa sa sala bago ako dumiretso sa kusina upang uminom ng tubig at pakalmahin ang nagiinit ko pa ring mga palad dahil sa paghawak ni Rafael kanina. Habang umiinom ako, narinig ko ang mahinang pagkalus ko ng papel mula sa sala. Napakunot ang noo ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang baso at naglakad pabalik. Nakatayo si Doña Corazon sa harap ng sofa. Hawak niya ang trench coat ko sa isang kamay at sa kabilang kamay hawak niya ang isang maliit at lukot na piraso ng thermal paper. Ang resibo mula sa Italian restaurant. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang pinako ang mga paa ko sa sahig. Tiningnan ako ng biyenan ko. Ang kanyang mga mata ay parang yelong tumatarak sa kaluluwa ko. Dahan-dahan niyang binasa ang nakasulat sa papel. La Bella Cucina. Table for two. Oras 7:30 ng gabi. Ngayong gabi mismo, malamig na basa niya ang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Iniangat niya ang kanyang paningin at tumitig ng diretso sa akin. Akala ko ba nasa in-flight training ka at nakakulong sa headquarters ng airline ninyo, Salve? At bakit may order ng 2 steak at 2 baso ng red wine? Gayong nasa probinsya si Nico ngayon, nakipag-date ako sa ibang lalaki habang ang biyenan ko ay nakatayo sa harap ko hawak ang resibo ng aking pagkakasala. Nanigas ang buong katawan ko habang hinihintay ang susunod na sasabihin ni Doña Corazon. Ang boses niya ay parang tunog ng isang mahabang kuko na kumakalos sa pader, mabagal, masakit sa tenga at puno ng banta. Explain this to me, Salve. Malamig niyang utos. Ipinakita niya muli sa akin ang resibo mula sa La Bella Cucina. Sino ang kasama mo sa isang dinner for 2? Gayong sabi mo ay nasa training ka. Lumunok ako ng malalim. Ramdam ko ang pagpatak ng pawis mula sa aking kilikili kahit na napakalakas ng aircon sa sala. Mama, iyan po ay tungkol sa lupa ni Papa. Sa lupa? Nagtaas siya ng kilay, puno ng pagdududa. Opo, pilit kong pagpapatuloy, pilit na hinahatak ang bawat salita mula sa aking tuyong lalamunan. Nakipagkita po ako sa isang dating kakilala ni Papa na interesado sa property. Hindi ko po masabi kay Nico dahil gusto ko po siyang isurprise kapag naayos ko na ang gusot sa boundary ng lupa. Ayoko na po siyang madagdagan ng stress sa opisina. Tinitigan ako ni Corazon ng matagal. Ang katahimikan sa pagitan namin ay halos mabingi ako. Pagkatapos ng tila isang dekadang paghihintay, dahan-dahan niyang binitawan ang resibo sa ibabaw ng coffee table. Surprise ho! Ngumisi siya ng nakakaloko. Siguraduhin mo lang na hindi ka naglalaro ng apoy, Salve. Dahil kapag nalaman kong niloloko mo ang anak ko, ako mismo ang magpapalaya sa iyo sa bahay na ito nang walang kahit isang sentimong dala. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin iyon, narinig namin ang pagbukas ng main door. Pumasok si Nico, suot ang kanyang mamahaling suit. Mukhang pagod pero may kakaibang kislap sa mga mata. I'm home. Masigla niyang bati. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Oh, Salve, akala ko ba nasa headquarters ka para sa training? Na-move ang schedule, Nico. Bukas na ang simula. Mabilis kong agap habang ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking tadyang. Perfect, tamang-tama.
Nagpaluto si Mama ng paborito nating kare-kare. Let's have dinner, masayang sabi ni Nico. Nang maupo kami sa hapagkainan, parang bawat subo ng pagkain ay naging buhangin sa loob ng bibig ko. Nakaupo ako sa tapat ni Corazon habang si Nico ay nasa tabi ko. Ang ilaw ng chandelier ay tila masyadong maliwanag, bawat kalansing ng kutsara at tinidor ay parang tunog ng babala. You look tense, mahal, sabi ni Nico habang hinahawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Are you okay? Masyado ka bang napagod sa pag-aayos ng lupa? Napatigil ako sa pagnguya. Tumingin si Nico kay Corazon pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. Ngumiti siya, pero ang mga mata niya ay tila may gustong basahin sa akin. Sabi ni Mama, may inaasikaso ka raw na property. Patuloy ni Nico. Bakit hindi mo sinabi sa akin? I could have helped you. Gusto ko lang pong patunayan na kaya ko ring tumulong sa pamilya, Nico. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng aking hita sa ilalim ng mesa. Palihim ko itong tiningnan. Isang text mula kay Rafael. Rafael, I can't stop thinking about you, Salve. Safe ka ba sana hindi ka nahirapan sa pag-uwi? Nanlamig ang mga daliri ko. Mabilis kong itinago ang phone pero muli itong nag-vibrate. Rafael, I mean it. Hindi lang ito tungkol sa kaso. I care about you more than I should. Sino yan? Biglang tanong ni Nico. Nabitawan ko ang aking tinidor. Ano? Ang phone mo. Kanina pa nagva-vibrate, sabi ni Nico. Inabot niya ang kamay niya patungo sa hita ko. Is it important baka office niyo yan? Hindi. Wala ito. Mabilis kong sagot sabay layo ng bahagya. Pero hindi tumigil si Nico. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang kamay niya na humawak sa tuhod ko. Pilit na kinukuha ang atensyon ko. Pero ang hawak niya ay hindi malambing, ito ay mahigpit, tila isang babala. Give me the phone, Salve. Mahinang sabi ni Nico, pero ang tono ng boses niya ay nagpalamig sa aking dugo. Nakangiti siya kay Corazon na parang nag-uusap lang kami tungkol sa panahon, pero ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng matalim. Baka may emergency sa airline. Nico, kumakain tayo, singit ni Corazon habang nakataas ang isang kilay. Hayaan mo muna ang asawa mo. I just want to be sure, Sagot ni Nico, hindi inaalis ang tingin sa akin. Lately kasi, parang laging distracted si Salve. Parang may itinatago. Hinigpitan ni Nico ang hawak sa tuhod ko. Halos mapadaing ako sa sakit pero pinigilan ko. Sa sandaling iyon, muling umilaw ang screen ng phone ko sa ilalim ng mesa. Isang bagong message mula kay Rafael ang lumitaw at dahil sa sobrang lapit ni Nico, nakita ko ang takot sa sarili kong refleksyon sa screen. Rafael, tumawag ka kung kailangan mo ako. I'll be here. Bago ko pa makuha ang phone, biglang tumayo si Nico at mabilis na kinuha ang napkin sa kanyang kandungan, sabay hablot sa cellphone ko na nasa ibabaw ng aking hita. Nico, no? Sigaw ko, pero huli na. Hawak na ni Nico ang phone ko. Nakatitig siya sa screen. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay naging bingi. Naririnig ko ang sarili kong paghinga na mabilis at mababaw. Tumingin si Corazon sa aming dalawa. Ang kanyang mukha ay puno ng antisipasyon. Dahan-dahang iniangat ni Nico ang kanyang paningin mula sa phone. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nawala pinalitan ng isang ekspresyong hindi ko mabasa, galit ba ito o tagumpay. Isang attorney, Rafael Vergara, ang nag-text. Sabi ni Nico sa malamig na boses. Tumingin siya kay Corazon pagkatapos ay muling bumalik sa akin. Attorney Vergara, ang pagkakaalam ko matagal na siyang retirado at nasa probinsya. Bakit siya nag-aalala kung safe ka? Salve. Binitawan ni Nico ang phone sa ibabaw ng mesa. At bakit sinasabi niyang andito lang siya para sa'yo? Ibibigay ko ang lahat, pati na ang kaluluwa ko. Mabura lang ang mensaheng iyon sa screen ng cellphone ko sa harap ng asawa ko. Nanigas ang buong paligid. Pakiramdam ko ay tumigil ang pag-ikot ng mundo habang nakatitig si Nico sa mensahe ni Rafael.
Ang hininga ko ay naging mababaw, parang may nakadagan na malaking bato sa dibdib ko. Attorney Vergara. Ulit ni Nico, ang boses niya ay malumanay pero may talim na parang labaha. Bakit ang isang retiradong abogado ng pamilya mo ay nag-aalala kung safe ka, Salve? At kailan pa naging ganito ka-personal ang usapan ninyo? It's about the Monteverde Trust Fund, Nico. Pilit kong sagot. Nilabanan ko ang panginginig ng boses ko. Tumingin ako ng diretso sa kanya, sinusubukang itago ang takot sa likod ng galit. May nakita akong mga irregularidad. Nagtanong ako sa kanya dahil siya ang nakakaalam ng history ng accounts ni Papa. I didn't tell you because I wanted to be sure first. Tumawa si Nico. Isang maikli at nakakalokong tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Irregularities in my management. At kailangan talagang sa gitna ng gabi kayo mag-usap. Tumawag ka kung kailangan mo ako. I'll be here. Inihagis ni Nico ang phone ko sa gitna ng mesa. Lumikha ito ng malakas na tunog na bumasag sa katahimikan. Nico, tama na yan. Kumakain tayo, sabat ni Doña Corazon. Pero bakas sa mukha niya ang kuryosidad. Kung tungkol lang naman sa pera, ang usapan maaari niyo naman itong pag-usapan bukas. No, Ma. I want to know now. Mariing sabi ni Nico. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa sandala ng upuan ko. Kinukulong ako sa gitna. Naghahanap ka ba ng ebidensya laban sa akin, Salve? O, naghahanap ka lang ng rason para makasama ang abogadong iyon? Wala akong ginagawang masama, Nico. Sigaw ko, tumatayo rin para harapin siya. Ang tanong, ikaw, wala ka bang itinatago? Nagkatinginan kaming dalawa. Sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng labanan ng titig. Alam ko ang sikreto niya sa Dubai at alam niyang may itinatago ako tungkol kay Rafael. Para kaming dalawang manlalaro ng chess na naghihintay kung sinong unang gagawa ng maling galaw. Biglang tumunog ang landline sa sala. Isang katulong ang mabilis na sumagot at lumapit sa amin. Sir Nico, tumatawag po ang security sa gate. May sasakyan daw pong nakaparada sa tapat ng garahe niyo. Hindi raw po makaalis yung delivery truck ng kapitbahay. Biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Rafael. Sabi niya sa text, andito lang siya. Hindi ko akalain na literal na pupunta siya rito. Ang plano namin ay bukas pa siya. Kukuha ng mga hard copies ng dokumento sa lumang safe ni Papa na nasa loob ng garahe kapag wala si Nico. Pero bakit siya nandito ngayon? Sino raw? Tanong ni Nico, ang hinala sa mukha niya ay lalong lumalim. Hindi po nagbigay ng pangalan, sir. Pero itim na SUV daw po. Mabilis na naglakad si Nico patungo sa bintanang nakaharap sa garahe. Itim na SUV. Parang pamilyar. Nico, baka bisita lang ng kapitbahay. Pilit kong agap hinahawakan ng braso niya para pigilan siya. Hayaan mo na ang security ang magpaalis. No, I'll check it myself, sabi ni Nico. Kinuha niya ang kanyang baril sa drawer sa hallway, isang bagay na palagi niyang ginagawa kapag mainit ang ulo niya. Lately, masyadong maraming bisita sa paligid ng bahay ko. Nico, huwag baka kung ano pang mangyari. Sigaw ko, pero hindi niya ako pinakinggan. Lumabas si Nico patungo sa garahe. Sumunod ako sa kanya, ang puso ko ay parang gustong sumabog. Sa isip-isip ko, nagdarasal ako. Rafael, please umalis ka na. Huwag kang magpapakita. Pagdating namin sa garahe, madilim ang paligid. Tanging ang mga ilaw lang mula sa bakod ang nagbibigay ng liwanag. Nakita ko ang anino ng isang tao sa likod ng mga lumang kahon, malapit sa safe ni Papa. Sino yan? Sigaw ni Nico, itinutok ang baril sa anino. Lumabas ka diyan kung ayaw mong mabaril. Dahan-dahang lumabas ang isang figura mula sa dilim. Hindi si Rafael, ito ay si Minda, ang kaibigan ko. Minda? Gulat kong tanong. Napahinga ako ng malalim, halos manghina ang mga tuhod ko sa sobrang ginhawa. Ngunit agad din akong kinabahan. Anong ginagawa ni Minda rito? Salve. Nico? Sorry.
Nauutal na sabi ni Minda. Nakataas ang kanyang mga kamay. Nakalimutan ko kasi yung susi ng locker ko sa bag ni Salvi kanina sa airport. Akala ko, wala kayo kaya sinubukan kong pumasok sa side gate. Sorry, hindi ko sinasadyang manakot. Ibinaba ni Nico ang kanyang baril, pero ang galit sa mukha niya ay hindi nawala. Sa garahe ka talaga dumaan, Minda, at kailangan mo talagang magtago sa dilim. Nagulat lang ako nung narinig ko yung boses mo, Nico. Akala ko magnanakaw. Palusot ni Minda. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay may ipinaparating na mensahe. Umalis ka na, Minda. Ibigay mo na lang sa kanya ang susi. Bukas malamig na sabi ni Nico bago tumalikod at bumalik sa loob ng bahay. Nang masiguro naming nakapasok na si Nico, mabilis akong lumapit kay Minda. Anong ginagawa mo rito, muntik ka nang mamatay? Salvi, nakita ko si Rafael sa labas. Bulong ni Minda, hinahawakan ng braso ko ng mahigpit. Nakaharang ang sasakyan niya sa gate. Sinabihan ko siyang umalis na dahil andito si Nico, pero ayaw niyang makinig. Sabi niya, nakuha na raw niya ang code ng safe mula sa assistant ng papa mo at kailangan niyang makuha ang mga papeles ngayon. Dahil may insider tip siyang susunugin ni Nico ang mga ebidensya mamayang madaling araw. Napatingin ako sa loob ng garahe. Ang safe ni Papa ay nakatago sa likod ng mga lumang gamit. Kung nandoon si Rafael, kanina nasaan siya ngayon? Biglang narinig ko ang mahinang kalos mula sa itaas ng garahe sa maliit na storage loft. Sa sandaling iyon, bumukas ang ilaw sa garahe. Nakatayo si Nico sa pinto, hawak ang remote ng ilaw. Tumingala siya sa loft. Alam mo, Salve, sabi ni Nico habang dahan-dahang umaakyat sa hagdan patungo sa loft. Masyadong maraming coincidence ngayong gabi. Minda ang text ni Vergara ang sasakyan sa labas. At ang ingay sa itaas. Napatigil si Nico sa gitna ng hagdan. Nakatingin siya sa isang piraso ng tela na nakaungos sa gilid ng isang kahon sa loft. Isang kulay asul na tela, ang kulay ng necktie na suot ni Rafael kanina sa restaurant. Nico, sandali. Sigaw ko, pero huli na. Hinawakan ni Nico ang tela at hinila ito ng malakas. Isang kasinungalingan lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. At sa gabing ito, ang matalik kong kaibigan, ang humawak ng patalim para sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko habang hinihila ni Nico ang asul na tela mula sa likod ng mga kahon sa loft. Napapikit ako, hinihintay ang pagsabog, ang sigaw o ang putok ng baril. Alam kong si Rafael ang nandoon. Alam kong katapusan na namin. Ngunit sa halip na galit na sigaw, isang malakas na tawa ang narinig ko mula kay Minda. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Nico, bitawan mo. Yan nakakahiya. Sigaw ni Minda habang patakbong umaakyat sa hagdan, pilit na humaharang sa pagitan ni Nico at ng mga kahon. Napatigil si Nico, ang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa asul na tela. Anong nakakahiya rito, Minda? Sino ang itinatago mo rito? Wala akong itinatago. Nico, iyan. Itinuro ni Minda ang tela na hawak ni Nico. Yan ang jacket ng lalaking dinedate ko. Isinabit ko lang dyan kanina dahil ayokong makita ni Salve. Alam mo naman ang kaibigan ko, napaka-conservative. Huhusgahan ako niyan dahil nakipagkita ako sa kung sino rito sa subdivision nyo. Dahan-dahang hinila ni Nico ang tela. Hindi ito necktie. Ito ay isang mamahaling light blue windbreaker jacket. Dinedate. Tanong ni Nico, ang boses ay puno ng pagdududa. Inamoy niya ang jacket. Amoy panlalaki at mukhang mamahalin. Siyempre, hindi naman ako papatol sa basta-basta lang. Mabilis na sagot ni Minda. Kinuha niya ang jacket mula kay Nico at niyakap ito. Pinauna ko na siya sa labas nung narinig ko ang sasakyan mo. Natakot ako, Nico. Akala ko magagalit ka na pinapasok ko ang kung sino rito. Tumingin si Nico sa loft pagkatapos ay kay Minda at huli sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang scanner na sinusubukang hanapin ang kahit na anong butas sa kwento. So Minda, dahan-dahang sabi ni Nico habang bumababa ng hagdan.
Sinasabi mo na pumasok kayo ng date mo rito sa garahe ko umakyat sa loft at iniwan niya ang jacket niya rito bago siya tumalon sa bakod nung dumating ako. Oo po. Parang ganoon na nga, sagot ni Minda. Nakita ko ang paglunok niya. Ang pawis sa kanyang noo ay nangingintab sa ilalim ng ilaw ng garahe. Interesante, ngumisi si Nico. Isang ngisi na hindi nagbibigay ng kapanatagan. Pero may isang bagay na hindi tumutugma, Minda. Lumapit si Nico kay Minda. Sabi mo isinabit mo ang jacket na ito sa likod ng mga kahon ng Christmas decors. Pero nung isang linggo pa inilipat ng mga katulong ang mga kahon na yon sa main house dahil malapit na ang December. Ang mga kahon na nasa likod mo ngayon, tinuro ni Nico ang mga lumang kahon sa loft. Ay mga kahon ng lumang records ni Papa na punong-puno ng alikabok. Kung isinabit mo ang jacket diyan, kanina lang, bakit wala itong ni isang bakas ng alikabok? Pero ang mga kamay mo ay madumi. Napatingin si Minda sa kanyang mga palad. Puno nga ito ng itim na alikabok. Samantalang ang jacket na yakap niya ay nananatiling malinis. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Isang maliit na detalye. Isang keho na sapat na para gumuho ang lahat. Nico, baka nalinis lang ni Minda. Yung spot na pinaglagyan niya, singit ko pilit na pumapasok sa usapan. Masyado mo naman siyang ginigisa. Nakakahiya sa kaibigan ko. Pinagbibintangan mo ba siyang nagsisinungaling? Humarap sa akin si Nico. Ang tingin niya ay malamig at nanunuot. Hindi ko siya pinagbibintangan, Salve. Nagtatanong lang ako. Dahil sa bahay na ito ayokong may nagaganap na hindi ko alam. Tumingin si Nico kay Minda. Umalis ka na, Minda, at dalhin mo ang jacket ng date mo. Pero sa susunod na pumasok ka sa garahe ko, siguraduhin mong mas magaling ang kwento mo. Nang makaalis si Minda, naiwan kaming dalawa ni Nico sa garahe. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng tensyon na parang isang bombang anumang sandali ay sasabog. Hindi ako tanga, Salve. Mahinang bulong ni Nico habang naglalakad papalapit sa akin. Hinawakan niya ang buhok ko at dahan-dahang inilagay ang isang hibla sa likod ng tenga ko. Ang kanyang hawak ay tila isang haplos, pero ramdam ko ang banta ng karahasan. Alam kong may itinatago kayo ni Minda at malalaman ko rin kung sino ang lalaking tinatago niyo rito. Wala kaming tinatago, Nico. Masyado ka lang paranoid. Sagot ko pilit na hindi nanginginig sa harap niya. Sanan nga, sabi niya. Dahil kapag napatunayan kong may ibang lalaki na tumatapak sa pag-aari ko, sisiguraduhin kong hindi na siya makakalabas ng buhay. Tinalikuran ako ni Nico at pumasok na sa loob ng bahay. Naiwan akong mag-isa sa garahe, nangangatog ang buong katawan. Dahan-dahan akong tumingin sa itaas ng loft. Sa pinakamadilim na bahagi sa likod ng isang malaking cabinet na hindi napansin ni Nico, nakita ko ang dulo ng isang sapatos. Isang sapatos na alam kong kay Rafael. Raf. Mahina kong tawag. Isang kamay ang lumitaw mula sa dilim. Isang daliri ang inilagay ni Rafael sa kanyang mga labi, hudyat na manahimik ako. Ngunit bago siya makakilos, narinig ko ang muling pagbukas ng pinto mula sa main house. Salve! Sigaw ni Nico mula sa loob. Nakalimutan kong ilock ang alarm system ng garahe. Pindutin mo ang code ngayon din. Napatigil ako. Ang alarm system ng garahe ay may motion sensors. Kapag iniset ko ang alarm ngayon, anumang galaw ni Rafael sa loob ay magpapatunog ng sirena na direktang konektado sa cellphone ni Nico at sa security outpost ng subdivision. Salve! Ano pang hinihintay mo? Muling sigaw ni Nico. Naririnig ko ang yabag niya pabalik sa garahe. Tumingala ako kay Rafael. Nakatingin siya sa akin, ang mga mata ay puno ng panganib. Kung pipindutin ko ang code, mahuhuli siya. Kung hindi ko pipindutin, lalong maghihinala si Nico. Handa akong magsinungaling sa Diyos. Huwag lang mahuli sa loob ng garahe ko ang lalaking lihim kong minamahal. Tumitibok ang ugat sa aking sentido. Habang nakatitig sa akin si Nico, naghihintay na pindutin ko ang alarm code. Isang maling pindot, isang segundong pag-aalinlangan, at ang motion sensor sa loft ay magpapasabog ng sirena, nagigising sa buong subdivision, at maglalantad kay Rafael na nakatago sa itaas. Salve, ano pang hinihintay mo?
Muling tanong ni Nico. Ang boses niya ay wala ng pasensya. Humakbang siya palapit sa akin, ang anino niya ay tumatabon sa maliit na keyboard ng alarm system. Sa gitna ng aking matinding takot, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Nico, wait. Parang ayaw gumana ng keypad. Baka nabasa ng ulan nung pumasok si Minda. Hayaan mo ako, sabi ni Nico. Pilit akong tinataboy para siya ang mag-type. No, Nico, wait. Sigaw ko. Kunwari ay natapilok ako at bumagsak ng diretso sa kanya. Sapat na lakas para mabitawan niya ang remote ng ilaw at atras kami pareho. Sa pagbagsak ko, sinadya kong sipain ng isang tumpok ng mga lumang lata ng pintura sa gilid. Klangbang clatter ang ingay ay umaling-awngaw sa buong garahe. Aray ang paa ko. Pag-arte ko pilit na humahawak sa aking bukong-bukong habang nakaupo sa sahig. Salve, ano ba kasing ginagawa mo? Asar na sabi ni Nico. Napilitan siyang lumuhod para tulungan ako, pansamantalang nakalimutan ang alarm. Lagi ka na lang kasing padalos-dalos. Sa sandaling iyon, habang abala si Nico sa pag-check ng paa ko, nakita ko ang mabilis at tahimik na pagbaba ni Rafael mula sa loft, gamit ang kabilang hagdan na nakatago sa likod ng mga imbakan. Parang isang anino, mabilis siyang nakalusot sa side gate na iniwang bukas ni Minda. Nakahinga ako ng maluwag, isang ginhawang halos magpaiyak sa akin. Ligtas na siya. Makalipas ang 1 oras matapos kong mapaniwala si Nico na kailangan ko lang ng pahinga, mabilis akong nag-ayos. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nasisiguro na maayos ang lagay ni Rafael. Gamit ang dahilan na kailangan kong uminom ng gamot, sa botika lumabas ako ng bahay. Dumiretso ako sa apartment ni Minda. Alam kong doon siya pupunta. Pagpasok ko sa loob, bumungad sa akin ang madilim na sala na tanging liwanag lamang mula sa labas ang nagbibigay ng anyo. Nakaupo si Rafael sa sofa, hawak ang kanyang ulo, ang kanyang basang kamiseta ay nakasampay sa gilid. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Salve, akala ko hindi ka na makakarating. Paus niyang sabi. Hindi ako nakapagsalita. Tumakbo ako patungo sa kanya at niyakap siya ng napakahigpit. Doon sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang lahat ng takot, pagod at galit na kinikimkim ko ay biglang sumabog. Humagulgol ako sa kanyang dibdib. Muntik ka na, Raf. Muntik na tayong mahuli. Sabi ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Hinihaplos ni Rafael ang likod ko. Ang kanyang mga haplos ay puno ng init na matagal ko nang hindi nararamdaman. I'm sorry, Salve. I'm so sorry. Hindi ko lang matiis na hayaan kang harapin ang demonyong iyon ng mag-isa. Iniharap niya ako sa kanya. Sa ilalim ng madilim na silid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng emosyon. Dahan-dahan hinawakan niya ang aking mukha. Ang kanyang mga hinlalaki ay pinunasan ang aking mga luha. Sa sandaling iyon, ang lahat ng moralidad na itinuro sa akin, ang lahat ng sumpa ko sa harap ng dambana ay tila naglahong parang usok. Hindi ko na kayang pigilan ito, Salve. Bulong niya. Mahal kita. Higit pa sa dapat. Higit pa sa tama. Raf. Mahina kong tawag, isang pagpapakita ng aking kahinaan. At doon sa gitna ng aming mga kasalanan, nagtagpo ang aming mga labi. Ito ay isang halik na puno ng gutom at uhaw. Uhaw sa pag-ibig na matagal nang ipinagkait sa akin. Ang bawat haplos ni Rafael ay parang naglalagablab na apoy na sumusunog sa aking katinuan. Ramdam ko ang kanyang mabilis na tibok ng puso na sumasabay sa akin. Sa mga bisig niya, nakalimutan ko ang aking pangalan, ang aking asawa, at ang mundong mapanghusga sa labas. Dinala niya ako patungo sa kwarto. Ang bawat hakbang ay tila paglubog sa isang kumunoy na alam kong lulunod sa aming dalawa. Ngunit hindi ko magawang tumigil. Sa ibabaw ng malambot na kama, ang mundong dati ay magulo ay naging payapa. Sa ilalim ng kanyang mga haplos, ang amoy ng kanyang balat, ang init ng kanyang hininga sa aking leeg. Ito ang paraisong binuo namin mula sa mga dumi ng aming mga buhay. Fade to black. Makalipas ang ilang sandali, nakahiga kami sa dilim magkayakap habang nakikinig sa unti-unting pagtila ng ulan sa labas. Ang bawat paghinga ko
ay may kasamang bigat ng pagsisisi, ngunit may kasama ring tamis ng kalayaan. Ano nang mangyayari sa atin, Raf? Mahina akong tanong, nakasiksik ang ulo ko sa kanyang balikat. Kukunin natin ang lahat ng kinuha niya sa'yo, Salve. At pagkatapos ilalayo kita rito. Magsisimula tayo sa lugar na walang nakakaalam sa atin, pangako niya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag. Tok tok tok. Isang malakas at dantes kong katok ang umalingaw-ngaw sa main door ng apartment. Minda, alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto. Nanigas ang buong pagkatao ko. Ang boses na yon. Kilala ko ang boses na yon. Hindi kay Nico. Ito ay boses ng isang babaeng puno ng pait at puot. Si Doña Corazon. Minda, huwag mo akong lokohin. Nakita ng driver ko ang kotse ni Salve na nakaparada sa kanto. Alam kong andyan ang manugang ko. Napatingin ako kay Rafael, ang takot sa aking mga mata ay higit pa sa takot na naramdaman ko sa garahe. Walang damit na sa loob ng kwarto ng kaibigan ko, kasama ang ibang lalaki. Ang bitag ay tuluyan ng nagsara. Ang pinakamalakas na ingay sa mundo ay ang tibok ng puso ng isang taong nagtatago ng malaking kasalanan sa likod ng nakasarang pinto. Nanigas kami ni Rafael sa ibabaw ng kama. Ang boses ni Doña Corazon ay parang kidlat na bumasag sa katahimikan ng aming maliit at ipinagbabawal na paraiso. Sa isang iglap, ang init ng aming mga katawan ay napalitan ng nanunuot na lamig ng takot. Minda, alam kong nandyan si Salve. Huwag niyo akong paghintayin. Muling sigaw ng biyanan ko mula sa labas. Mabilis kaming nagkatinginan ni Rafael. Walang salita, pero ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na para kumilos ako. Nanginginig ang aking mga kamay habang mabilis na isinusuot ang aking damit. Halos mabaligtad ko ang aking blusa sa sobrang taranta. Si Rafael naman ay mabilis na kinuha ang kanyang sapatos at pumasok sa loob ng malaking closet ni Minda sa sulok ng kwarto. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Bulong ko sa kanya bago ko dahan-dahang isinara ang pinto ng closet. Eksaktong pagkalabas ko ng kwarto, nakita ko si Minda nakakalabas lang din mula sa kabilang kwarto, gulo-gulo ang buhok at halatang nagpapanggap na bagong gising. Binuksan niya ang pinto ng apartment. Doña Corazon, anong ginagawa niyo rito ng ganitong oras? Tanong ni Minda, pilit na hinihilod ang kanyang mga mata. Hindi sumagot si Corazon. Tinabig niya si Minda at pumasok sa loob ng sala na parang siya ang may-ari ng lugar. Kasunod niya ang kanyang driver na mukhang laging handang sumunod sa bawat utos niya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa buong paligid, sa mga baso sa mesa, sa tsinelas sa sahig, at sa pinto ng kwarto kung saan ako nakatayo. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Corazon. Lumabas ako mula sa anino ng hallway, pilit na inaayos ang aking mukha. Andito po ako, Mama. Huminto si Corazon at tumitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay lumalakbay mula sa aking gulugulong buhok patungo sa aking mga mata na alam kong namumula pa rin sa iyak at puyat. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya, pakiramdam ko ay lalong sumisikip ang espasyo para makahinga ako. Bakit nandito ang kotse mo sa kanto, Salve? At bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ni Nico? Tanong niya. Inangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang kwelyo ng aking blusa. At bakit? Amoy panlalaki ang paligid mo. Namiligig ang buong pagkatao ko. Ang amoy ni Rafael, ang amoy ng ulan at ng kanyang pabango, ay tila nakakapit pa rin sa balat ko. Nag-away po kami ni Nico, Mama. Mabilis kong palusot isang kasinungalingang hinaluan ko ng totoong emosyon para maging kapani-paniwala. Hindi ko na po kaya ang panlalamig niya. Pumunta po ako rito kay Minda para umiyak at maglabas ng sama ng loob. Pinatay ko po ang phone ko dahil ayaw ko muna siyang makausap. Tumingin si Corazon kay Minda, pagkatapos ay muling bumalik sa akin. Nag-away o gumagawa ka ng dahilan para makapunta sa ibang kandungan, Mama? Sigaw ko, kunwari ay nasasaktan sa paratang niya. Paano niyo po nagagawang isipin yan sa akin? Dahil hindi ako ipinanganak kahapon, Salve, sabi niya.
Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng kwarto. Hinawakan niya ang doorknob. Gusto ko lang makasiguro na wala talagang ibang tao rito. Driver, tignan mo ang banyo. Ang puso ko ay parang sasabog na. Nakatitig lang ako sa pinto ng closet sa loob ng kwarto habang dahan-dahang binubuksan ni Corazon ang pinto. Pumasok siya sa loob, tiningnan ang kama na medyo nagusot at dahan-dahang lumapit sa closet. Ngunit bago niya pa mahawakan ang pinto ng closet, biglang tumunog ang cellphone niya. "Hello, Nico," sagot ni Corazon. Napatigil siya sa tapat ng closet. "Oo, andito ang asawa mo kay Minda. Sinasabi ko na nga ba?" Ano ngayon na nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Corazon? Ang pagiging matapang niya ay napalitan ng seryosong ekspresyon. "Sige, papunta na kami." Ibinaba niya ang phone at tumingin sa akin ng matalim. "Magsalamat ka at may emergency sa opisina niyo. Kailangan mong umuwi ngayon din. Pero huwag mong iisiping tapos na tayo salve. Ang amoy ng kasalanan ay hindi basta-basta nawawala. Nang makaalis sila, halos bumigay ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa sahig habang lumalabas si Rafael mula sa closet, humihingal at puno ng pawis. "Kailangan mo nang umalis, Raf," sabi ko sa nanginginig na boses. Hinala na siya. Lahat sila nagmamasid na. Sa my bed, habang nagmamaneho ako pabalik sa mansyon ng mga Villa Corta, hindi ko mapigilang tumingin sa rearview mirror. Madilim ang kalsada, ngunit napansin ko ang isang itim na sedan na kanina pa nakabuntot sa akin simula nung lumabas ako sa apartment ni Minda. Binagalan ko ang takbo, binagalan din niya. Binilisan ko, sumabay din siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malamig na takot na mas matindi pa sa takot ko kay Corazon. Samantala sa loob ng isang madilim na opisina sa Makati, nakaupo si Nico sa harap ng isang lalaking naka-leather jacket. Sa ibabaw ng mesa ay may mga sobrang puno ng litrato. Gusto ko ng bawat detalye. Malamig na utos ni Nico. Gusto kong malaman kung sino ang lalaking pumapasok sa buhay ng asawa ko. Gusto ko ng mga mukha, mga oras at mga lugar. Mahirap silang huliin, sir. Masyadong maingat ang abogado. Sagot ng tamtutu. Lahat ng tao ay nagkakamali. Ngumisi si Nico habang pinaglalaruan ang kanyang wedding ring. At ang asawa ko, ang akala niyang ligtas na paraiso, ay isang bitag na ako mismo ang gumawa. Hayaan mo silang maging kampante. Hayaan mo silang isipin na matalino sila. At kapag nakuha na natin ang lahat, sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila. Pagdating ko sa gate ng aming subdivision, tiningnan ko ulit ang salamin. Wala na ang itim na sedan. Ngunit nang pumarada ako sa loob ng garahe, napansin ko ang isang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap sa ilalim ng dashboard ng kotse ko. Isang tracking device. Napasandal ako sa upuan. Ang mga luha ko ay muling bumuhos. Ang kalayaang akala ko ay hawak ko na kasama si Rafael ay isa lamang palang ilusyon. Ang mga ngaso ay naging biktima at ngayon ang biktima naman ang unti-unting kinakain ng dilim. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, Salve. Hindi ko akalain na sa likod ng malaanghel mong mukha ay nagtatago ang isang maruming babae. Ang boses ni Nico ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng apartment ni Minda. Hindi ko man lang narinig ang pagbukas ng pinto. Ang tanging alam ko lang, isang segundo ay nasa loob ako ng mga bisig ni Rafael, panatag at kampante, at sa susunod na segundo ang liwanag ng flash ng kamera ay tumama sa aming mga mata. "Nico, Shwa," sigaw ko. Mabilis akong humiwalay kay Rafael, pilit na inaayos ang aking damit na medyo nagulo dahil sa higpit ng aming huling yakap. Ang puso ko ay parang gustong lumabas sa aking lalamunan. Ang takot na kanina pa bumubuntot sa akin ay tuluyan ng nanakmal. Nakatayo si Nico sa pinto, hawak ang kanyang cellphone na naka-video. Sa tabi niya ay ang tamtuto na nakita ko sa aking isip kanina at si Doña Corazon na may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. "Huli ka," sabi ni Nico, ang kanyang boses ay nakakapangilabot sa sobrang kalmado. Sabi ko na nga ba, hindi lang ang pera ko ang pinag-iinteresan mo, Salve. Pati pala ang katawan mo.
ipinamimigay mo na sa kung sino-sino. Hindi totoo yan, Nico. Makinig ka muna. Sigaw ko ang mga luha ko. Ay nagsimulang dumaloy ng walang kontrol. Makinig saan sa mga kasinungalingan mo. Humakbang si Nico palapit sa amin. Itinutok niya ang cellphone sa mukha ni Rafael. At ikaw, Attorney Vergara, ang akala ko ay kagalang-galang kang tao. Andito lang ako para sa kanya. I care about you more than I should. Napaka-klise. Hindi mo ba alam na ang asawa ko ang inaahas mo? Humakbang si Rafael. Sa harap ko pilit akong itinatago sa likod niya. Nico, tumigil ka na. Alam namin ang lahat. Alam namin ang ginagawa mong pagnanakaw sa Monteverde Funds. Alam namin ang tungkol kay Isabel at ang mga accounts niyo sa Dubai. Ang lahat ng ito ay para lang protektahan si Salve mula sa hayop na katulad mo. Tumawa si Nico nang malakas, isang tawang puno ng pait at panunuya. Proteksyon. Sa pamamagitan ng pagtulog kasama ang kliyente mo. Napaka-professional mo naman talagang abogado. Tingin mo ba ay maniniwala ang korte sa ebidensyang galing sa isang lalaking kinakantot ang asawa ng taong idinedemanda niya? Nanlambot ang mga tuhod ko sa narinig ko. Ang bawat salita ni Nico ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao. Nico, pakiusap, huwag dito. Mag-usap tayo sa bahay. Pagsusumamo ko lumalapit sa kanya at pilit hinahawakan ang kanyang braso. Bahay, wala ka ng bahay, Salve. Marahas niyang tinabig ang kamay ko. Simula sa oras na ito, hindi ka na pwedeng tumapak sa pamamahay ko. At ikaw, Minda. Lumingon siya kay Minda na nakatayo sa sulok, nanginginig sa takot. Salamat sa pagpapatuloy sa kanila. Huwag kang mag-alala, damay ka sa demanda. Nico, wala akong alam. Pinatuloy ko lang siya dahil kaibigan ko siya. Depensa ni Minda, pero hindi siya pinakinggan ni Nico. Tingnan niyo itong video na ito, sabi ni Nico habang ipinapakita ang screen ng kanyang phone sa amin. Napakalinaw. Ang yakapan niyo, ang halikan niyo, ang ebidensya ng iyong pagtataksil, Salve. Tingin mo ba ay may kumpanya pa na tatanggap sa'yo pagkatapos nitong kumalat? Nico, huwag. Please, ang trabaho ko, pagmamakaawa ko, ang pagiging flight attendant, ang tanging bagay na nagpapanatili sa aking dangal. Trabaho. Bakit kailangan mo pa ba yun? Di ba may attorney ka na magsusustento sa'yo? Ngumisi si Nico pagkatapos mabilis niyang pinindot ang send button sa kanyang phone. Anong ginawa mo, asigaw ni Rafael? Ipinadala ko lang naman ang kopya nito sa HR department ng airline New Salve at sa group chat ng lahat ng batchmates mo at syempre sa Facebook wall ko, sabi ni Nico. Gusto ko lang na malaman ng buong mundo kung anong klaseng babae ang asawa ni Nico Villacorta. Hayop ka. Susugod sana si Rafael pero mabilis siyang pinigilan ng thumbto ni Nico. Salve, tingnan mo ako, sabi ni Doña Corazon lumalapit sa akin. Dinuraan niya ako sa paanan. Sabi ko na sa iyo ang amoy ng kasalanan ay hindi nawawala. Ngayon lasapin mo ang bunga ng iyong kalandian. Isang hampas lupang katulad mo, walang karapatang manira ng pangalan ng mga Villacorta. Napaiyak na lang ako ng malakas na paluhod sa sahig habang nakikinig sa sunod-sunod na tunog ng notifications sa cellphone ko. Alam ko kung ano iyon. Ang mga mensahe mula sa mga katrabaho ko, ang mga tawag mula sa office, at ang mga mapanghusgang komento ng mga taong dati ay tinitingala ako. Tapos na tayo, Salve, sabi ni Nico. Magsama kayo ng abogadong yan sa kangkungan at huwag na huwag kang magpapakita sa akin muli dahil baka hindi ko matantiya kung ano ang magagawa ko sa'yo. Umalis sila, iniwan kaming tatlo sa loob ng apartment na parang mga basang sisiw. Ang katahimikan ay muling bumalik, pero hindi na ito ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang libingan. Tumingin ako kay Rafael. Nakayuko siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa sobrang galit at hiya. Tumingin ako kay Minda na ngayon ay tahimik na umiiyak. Habang nakatingin sa labas ng bintana, wala na.
Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang aking karera, ang aking pangalan, ang aking pamilya, lahat ay naglaho sa loob ng isang gabi. Ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin ay siya palang naging mitsa ng aking tuluyang pagbagsak. Kinuha ko ang cellphone ko. Isang email mula sa airline ang bumungad sa akin. Subject: immediate suspension and investigation. Conduct unbecoming of a flight attendant. Nabitawan ko ang phone. Napatingin ako sa aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa katotohanang sa mata ng mundo. Ako na ngayon ang kontrabida sa sarili kong kwento. Ayan na ang kabit. Ayan na ang babaeng walang hiya na sumira sa sarili niyang pamilya. Ang mga salitang iyon ni Aling Verna ay parang mga palasong may laso na bumaon sa aking pandinig habang naglalakad ako sa kalsada ng aming subdivision. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Nakayuko ako, tanging ang dulo ng aking mga sapatos ang nakikita ko, habang ang aking trench coat ay pilit kong isinasara upang itago ang aking pagkatao. Ngunit wala nang maitatago. Ang video na ipinost ni Nico ay parang apoy na mabilis na tumupok sa bawat dangal na iningatan ko sa loob ng mahabang panahon. Huwag niyo nang tingnan, baka mahawa pa kayo ng kalandian niyan. Narinig ko pang dagdag ng isa pang kapitbahay. Nararamdaman ko ang bawat mata na nakatitig sa akin mula sa likod ng mga kurtina ng kanilang mga bahay. Ang mga taong dati ay bumabati sa akin ng "Magandang umaga, Ma'am Salve." Ngayon ay parang nakakakita ng isang kitongin. Ang bawat bulong, bawat tawa, at bawat mapanghusgang tingin ay parang mga batong ipinupukol sa aking mukha. Pagdating ko sa maliit na apartment na tinutuluyan ko pansamantala, isang hamak na silid na malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Villa Corta, nadatnan ko si Minda na nakaupo sa sofa tulala at namumugto ang mga mata. "Minda!" Mahina akong tawag. Lumingon siya sa akin at ang galit sa kanyang mga mata ay hindi ko mapagkakaila. "Bakit ka pa bumalik, Salve? Alam mo bang dahil sa video na yan nakatanggap na rin ako ng suspension order? Damay ang trabaho ko dahil sa pakikipag-asalan nyo ni Rafael sa loob ng pamamahay ko." "Minda, sorry. Hindi ko ginusto ang mangyari ito." Pagsusumamo ko, lumalapit sa kanya pero mabilis siyang tumayo. "Hindi mo ginusto, pero ginawa mo," sigaw ni Minda. "Sinabihan kita, Salve. Binalaan kita na mapanganib ang nilalaro mo. Pero anong ginawa mo? Mas pinili mo ang init ng katawan at ang pag-ibig na akala mo ay magliligtas sa'yo. Ngayon tingnan mo. Pareho tayong walang trabaho. Pareho tayong basura sa mata ng mga tao. Gagawin ko ang lahat para malinis ang pangalan mo, Minda. Ipapaliwanag ko sa kanila na wala kang kinalaman," sabi ko habang humahagulgol. Paano halakhak ni Minda na puno ng pait? Paano mo lilinisin ang pangalan ko kung ang sarili mong pangalan ay putik na salve flight attendant tayo? Ang puhunan natin ay integridad at imahe. Sa sandaling kumalat ang video na, yun, tapos na tayo. Kahit sa ang airline ka pumunta, kilala ka na bilang ang cheating flight attendant. Wala nang tatanggap sa'yo. Napaiyak na lang ako sa sulok. Totoo ang sinabi niya. Sa isang gabi, ang pangarap na binuo ko mula nung bata pa ako ay naglaho ng parang bula. Wala na ang unipormeng ipinagmamalaki ko. Wala na ang mga lipad patungong ibang bansa. Ang tanging natira sa akin ay ang kahihiyan na habambuhay kong dadalhin. Maya-maya, narinig namin ang katuhok sa pinto. Si Rafael. Pagpasok niya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang dating matikas at kagalang-galang na abogado ay mukhang hindi nakatulog ng ilang gabi. Gulo-gulo ang buhok, lukot ang barong, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. "Salve," sabi niya. Akmang lalapit sa akin pero umiwas ako. "Bakit ka nandito, Raf?" Tanong ko. Ang bawat pagtingin ko sa kanya ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala sa akin. Ang pag-ibig na akala ko ay magbibigay sa akin ng kapayapaan ay naging mitsa ng aking impyerno. "I have bad news," mahinang sabi ni Rafael. Umupo siya sa tapat namin.
Nagsampa si Nico ng kasong adultery laban sa atin at dahil nakuha niya ang video sa loob ng isang pribadong property na nakapangalan kay Minda, gagamitin niya yun bilang matibay na ebidensya. Hindi lang yung gumawa rin siya ng paraan para madisbara ako. May mga witnesses siyang lumabas na nagsasabing ginamit ko raw ang posisyon ko para manipulahin ka. Witnesses, gulat kong tanong. Sino? Yung mga tauhan niya. Pati ang driver ni Doña Corazon. Lahat sila binayaran niya para magsinungaling. Sagot ni Rafael. Salve, kailangan nating lumaban. Pero sa ngayon, ang lahat ng accounts ko ay naka-freeze din. Nico is hitting us where it hurts the most. Sabi ko na nga ba singit ni Minda. Wala na tayo ng pag-asa. Mas malakas si Nico. Mas marami siyang pera. Mas marami siyang koneksyon. Salve Rafael. Sinira niyo ang buhay niyo at dinamay niyo pa ako. Tumayo si Minda at pumasok sa kanyang kwarto isinarang malakas ang pinto. Naiwan kaming dalawa ni Rafael sa nakabibingkar katahimikan ng sala. Is it worth it, Raf? Tanong ko nakatingin sa malayo. Ang isang gabi ng kaligayahan. Kapalit ng buong buhay natin. Tingnan mo ako. Wala na akong trabaho. Wala na akong pamilya. Pati ang kaibigan ko galit sa akin. Ito ba ang pag-ibig na sinasabi mo? Salve, mahal kita. Handa akong talikuran ang lahat para sa'yo. Sabi ni Rafael, hinahawakan ang mga kamay ko. Pero sa pagkakataong ito ang init ng kanyang mga palad ay hindi na nagbibigay ng kuryente. Sa halip pakiramdam ko ay sinusunog ako ng kasalanan. Pero hindi sapat ang mahal ng Raf. Sagot ko. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa mahal lang habang ang buong mundo ay dinuduraan tayo. Ang pag-ibig natin, naging marumi dahil sa paraan kung paano natin ito sinimulan. Siguro tama sila. Siguro karma ko na ito. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig ko. Hello, Salve. Enjoying your new life? Nico, anong kailangan mo? Nico, nakuha mo na ang lahat. Sinira mo na ako. Ano pa? Sigaw ko, ang galit ay muling bumabangon sa aking dibdib. Sinira, no, Salve. I am just giving you what you deserve. Tawa ni Nico mula sa kabilang linya. Pero tumatawag ako dahil may nakalimutan ka sa bahay. Ang mga gamit ng mga magulang mo. Ang mga litrato, ang mga lumang gamit ni Papa mo. Balak ko na kasing ipatapon lahat. Yun sa dump site bukas. Unless gusto mong kunin, huwag mong gagawin. Yan, Nico, mga alaala. Yan ang mga magulang ko. Then come and get them. Alone. Mariing utos ni Nico. Bukas ng gabi, 8:00 ng gabi. Sa lumang bodega sa likod ng mansyon. Huwag kang magdadala ng kahit sino, lalo na ang abogadong iyan. Kung hindi, makikita mo na lang naabo na ang lahat ng pinahahalagahan mo. Ibinaba ni Nico ang telepono. Napasandal ako sa pader. Nanginginig ang buong katawan. Anong sabi niya? Tanong ni Rafael. Kailangan kong pumunta sa mansyon bukas. Sabi ko. Gusto niyang kunin ko ang mga gamit ni na Papa. No, Salve. It's a trap. Huwag kang pupunta, babala ni Rafael. Delikado si Nico kapag ganyan ang tono niya. Wala na akong ibang pagpipilian, Raf. Sagot ko. Iyon na lang ang natitira sa akin, ang mga huling alaala ni na Papa. Hindi ko pwedeng hayaan na sunugin niya lang yun. Kinabukasan ng gabi ay tila mas madilim kaysa sa dati. Habang naglalakad ako, patungo sa lumang bodega sa likod ng mansyon ng mga Villa Corta, ramdam ko ang panganib sa bawat ihip ng hangin. Ang bodega ay malayo sa main house na papalibutan ng matatayog na damo at mga puno. Pagpasok ko sa loob, tanging isang maliit na bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag. Nakita ko ang mga kahon ng mga gamit ni na Papa na nakatambak sa gitna. Ngunit sa itaas ng isang kahon nakaupo si Nico, pinaglalaruan ang isang lighter. Dumating ka rin, sabi ni Nico hindi tumitingin sa akin. Andito na ako. Ibigay mo na sa akin ang mga gamit at aalis na ako. Sabi ko, pilit na pinapatapang ang aking boses. Dahan-dahang tumayo si Nico.
Lumapit siya sa akin, ang liwanag ng lighter ay nagbibigay ng nakapangingilabot na anino sa kanyang mukha. Alam mo, Salve, pinag-isipan ko ng mabuti. Bakit ko pa ibibigay sa'yo ang mga ito? Para maalala mo kung gaano kakabuting anak bago ka naging isang mapanlinlang na asawa. Nico pakiusap. No more pakiusap, Salve, sabi ni Nico. Bigla niyang ibinagsak ang lighter sa isang tumpok ng mga papel malapit sa mga kahon. Sa isang iglap, mabilis na kumalat ang apoy. Hindi, sigaw ko, susugod sana para apulahin ang apoy, pero hinawakan ako ni Nico ng mahigpit sa braso. Panoorin mo, Salve, bulong niya sa tenga ko. Panoorin mong maglaho ang lahat gaya ng paglaho ng respeto ko sa'yo. At habang nasusunog ang mga ito, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Iniharap niya ako sa kanya. Ang mga mata niya ay nagniningning sa galit. Hindi lang ang video ang hawak ko. Hawak ko rin ang ebidensya na ang attorney mo ang mismong nag-set up sa tatay mo noon para malugi ang kumpanya nyo, para magkaroon siya ng rason na lumapit sa pamilya nyo. You fell in love with the man who started your downfall, Salve. How does that feel? Napatigil ako. Ang mundo ko ay muling gumuho, mas masakit, mas malalim. Tumingin ako sa naglalagablab na apoy at sa mukha ng asawa kong parang demonyo sa harap ko. Sa labas, narinig ko ang sirena ng pulis. Nangako si Nico na sisirain niya ako. At sa gabing ito, hindi lang ang aking kasalukuyan at kinabukasan ng kinuha niya, pati ang aking nakaraan ay tuluyan na niyang ginawang abo. Si Rafael ang pumatay sa pangarap ng tatay ko at ako naman ang pumatay sa sarili kong dangal para sa isang traidor. Nakatulala ako sa lumalaking apoy sa loob ng lumang bodega habang ang mga huling litrato ni Papa ay unti-unting nagiging abo. Ngunit mas masakit pa sa init ng apoy ang mga salitang binitiwan ni Nico. Ang lalaking akala ko ay sasagip sa akin sa impyernong ito ay siya palang nagtulak sa pamilya ko sa bangin noon pa man. Ano, Salve? Bakit hindi ka makapagsalita, pang-uuyam ni Nico? Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata na parang demonyong nagdiriwang. Napakasaklap. Di ba ang lalaking kinakapitan mo ngayon ay ang mismong ahas na tumuklaw sa tatay mo noong lugmok na siya? Nagsisinungaling ka. Sigaw ko pilit na kumakawala sa mahigpit niyang hawak. Ginagawa mo lang ito para sirain kami, para manatili ang kontrol mo sa akin. Gusto mo ng ebidensya? Kinuha ni Nico ang isang itim na folder mula sa kanyang sasakyang nakaparada sa labas ng bodega. Inihagis niya ito sa paanan ko. Basahin mo ang mga pirma ni Rafael Vergara sa mga dokumento ng bangkarote ng Monteverde Shipping. 10 taon na ang nakakalipas. Siya ang insider. Siya ang nagbenta ng mga kumpidensyal na impormasyon sa mga kalaban ni Papa mo kapalit ng posisyon sa isang top law firm. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang folder. Sa gitna ng usok at init nabasa ko ang pangalan ni Rafael, ang kanyang pirma, ang petsa. Lahat ay tugma. Salve! Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng bodega. Si Rafael. Hingal na hingal siya, basang-basa ng pawis at bakas ang takot sa kanyang mukha nang makita ang apoy. Huwag kang lumapit, Raf. Sigaw ko. Ang mga luha ko ay muling bumuhos. Hindi dahil sa usok, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Totoo ba ang sinasabi ni Nico? Ikaw ba ang dahilan kung bakit namatay sa sama ng loob si Papa? Napatigil si Rafael. Tumingin siya sa folder na hawak ko pagkatapos ay kay Nico na may mapanuring na ngiti. Namutla si Rafael. Ang katahimikan niya ay sapat na para madurog ang huling piraso ng puso ko. Salve, bago pa lang ako noon, nagkamali ako. Nautal niyang simula, pero nagbago na ako. Kaya ko ginagawa ang lahat ng ito ngayon ay para bumawi sa'yo, para itama ang lahat. Bumawi, humalakhak si Nico. Bumawi sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa asawa ng kaaway mo. Napaka-noble mo namang magnanakaw, Rafael. Tumahimik ka, Nico. Sigaw ni Rafael. Huli ka na. Ang mga pulis na naririnig mo, hindi sila narito para sa amin ni Salve. Narito sila para sa iyo.
Napakunot ang noo ni Nico. Anong sinasabi mo? Akala mo ba ay video lang ang inasikaso ko sa mga nakaraang araw? Ngumisi si Rafael kahit na nanginginig ang kanyang boses. Ipinadala ko na sa Anti-Money Laundering Council ang lahat ng transaksyon mo sa Dubai. Ang mga pineke mong pirma ni Salvin na verify na ng mga handwriting experts. At ang kabit mo si Isabel, siya mismo ang nagbigay ng testimonya laban sa'yo kapalit ng kanyang immunity. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Nico. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng gulat at galit. Anong sabi mo si Isabel? Oo, Nico, sabi ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Iniwan ka na ng kabit mo. Sa sandaling malaman niyang pabagsak ka, naunahan siyang kumanta sa mga pulis para iligtas ang sarili niya. You're alone now. Isang malakas na putok ang narinig namin ang gulong ng sasakyan ni Nico na pumutok dahil sa init. O baka ang mismong sistema niya na bumigay na. Ang mga sirena ay papalapit na ng papalapit. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga pader ng bodega. Hayop ka, Vergara, sigaw ni Nico. Bigla niyang hinablot ang isang bakal na tubo at susugod sana kay Rafael pero mabilis na nakapasok ang mga armadong pulis sa loob ng bodega. Huwag kang gagalaw, ibaba ang hawak mo, sigaw ng mga otoridad. Nabitawan ni Nico ang bakal. Napaluhod siya sa sahig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa akin isang tingin na puno ng puot. Sinira mo ang lahat, Salve. Magsasama kayo ng mamamatay tao na iyan. Pinanood ko ang pagkapit ng posas sa mga kamay ni Nico. Ang lalaking 10 taon kong minahal at pinagsilbihan ay dinala palabas ng mga pulis. Ang hustisya ay narito na. Pero bakit parang wala akong naramdamang tagumpay na iwan kami ni Rafael sa loob ng bodegang puno ng abo? Ang apoy ay naapulanan ng mga bumbero, pero ang pinsala sa pagitan naming dalawa ay hindi na maayos ng kahit anong tubig. Salve! Dahan-dahang lumapit si Rafael at manghahawakan ng balikat ko. Huwag mong susubukan, Rafael. Malamig kong sabi. Umatras ako, ang folder ay mahigpit ko pa ring yakap sa aking dibdib. Nakuha mo ang gusto mo. Napabagsak mo si Nico. Nalinis mo ang konsensya mo. Pero huwag mong isipin na ang lahat ng ito ay magbubura sa ginawa mo kay Papa. Mahal kita, Salve. Lahat ng ito ay totoo. Pagsusumamo niya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang pag-ibig na nagsimula sa kasinungalingan at nagpatuloy sa pagtataksil ay hindi pag-ibig, Rafael. Isa lang itong parusa. Sagot ko. Huwag mo na akong susundan. Huwag mo na akong kakausapin. Tapos na ang papel mo sa buhay ko. Lumabas ako ng bodega ng mag-isa. Sa labas ang madaling araw ay nagsisimula ng sumilip. Ang malamig na hangin ay humampas sa aking mukha, tila naglilinis sa amoy ng usok at kasalanan. Tumingin ako sa kalangitan. Wala na akong asawa. Wala na akong trabaho. Wala na ang mga alaala ng pamilya ko. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan at ang kalayaan na dala nito. Ngunit ang hindi ko alam habang isinasakay si Nico sa patrol car, isang huling mensahe. Ang ipinadala niya gamit ang isang nakatagong cellphone sa kanyang bulsa. Isang mensahe na magbabago sa huling kabanata ng kwentong ito. Hindi sapat ang paghingi ng tawad para sa isang buhay na matagal mo nang pinatay bago pa man tayo nagkakilala muli. Naglalakad ako palayo sa umuusok pang bodega. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, tila hinihila ng mga abo ng aking nakaraan. Sa likuran ko, naririnig ko ang nagmamakaawang boses ni Rafael. Salve, makinig ka muna. Oo, nagkasala ako noon, pero ang pagmamahal ko sa iyo ngayon, iyon ang totoo. Iyon ang bumubuhay sa akin. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa desperasyon. Huminto ako, pero hindi ako lumingon. Ang lamig ng madaling araw ay tumatagos sa aking balat, pero mas matindi ang lamig na nararamdaman ko sa aking puso. Ang pagmamahal mo, Rafael, ay lason. Iniligtas mo nga ako sa isang halimaw, pero ikaw naman ang arkitekto ng lahat ng paghihirap ng pamilya ko. Paano mo nagagawang yakapin ako gabi-gabi, habang alam mong ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa amin?
Gusto kong bumawi, Salve. Gagawin ko ang lahat. Huli na, Raf. Masyado nang marami ang nasira, bulong ko. Bago pa man siya makasagot, isang marahas na tunog ng preno ang umaling-awngaw sa bukana ng mansyon. Isang puting kotse ang huminto ng mabilis at lumabas mula rito si Doña Corazon. Pero hindi na ito ang kagalang-galang na matandang babae na nakilala ko. Gulo-gulo ang kanyang buhok, namumugto ang mga mata, at ang kanyang mukha ay puno ng pait. Ikaw, sigaw niya habang itinuturo ako. Ikaw na babae ka, dahil sa kalandian mo nasa kulungan ng anak ko. Sinira mo ang buhay ni Nico. Ang anak niyo ang sumira sa sarili niyang buhay. Mama, malamig kong sagot. Ninanakawan niya ako sa loob ng maraming taon. Niloloko niya tayo. Wala akong pakialam, sigada. Sigaw ni Corazon habang dahan-dahang lumalapit sa akin. May hawak siyang cellphone. Akala mo ba ay tapos na ang anak ko sa iyo? Ngayong gabi, bago siya isinakay sa presinto, may ipinadala siyang huling regalo sa akin. Isang video na hindi lang sa social media ikakalat, kundi sa lahat ng mga kakilala natin, sa Batangas, sa mga kamag-anak natin, sa simbahan. Nanigas ako. Ano pang video? Yang Corazon. Ang video nyo sa loob ng kotse ni Rafael. Ang audio ng mga ungol mo, ng mga pagtataksil mo. Halakhak ni Corazon, isang halakhak na parang baliw. Hinding-hindi ka na makakabangon, Salve. Magkakaroon ka na nga ng pera mula sa kasong ito. Pero hinding-hindi mo mabibili ang pangalan mong kinaladkad na sa putikan. Habang buhay kang maglalakad na may tatak ng isang makasalanan. Tumingin ako kay Rafael. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. Alam naming pareho ang katotohanan. Kahit manalo kami sa korte, talo na kami sa buhay. Ang pagkakamaling ginawa namin sa dilim ay tuluyan nang naging sumpa sa liwanag. Umalis na kayo, mahina kong sabi. Umalis na kayong lahat. Salve, sasamahan kita, sububok sana si Rafael. Sabi nang umalis na kayo. Sigaw ko, ang boses ko ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Wala na akong asawa, wala na akong kaibigan, at wala na akong lalaking mamahalin. Gusto ko lang mapag-isa. Pinanood ko silang umalis. Si Corazon na umiiyak habang isinusumpa ako, at si Rafael na ang balikat ay bagsak, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Naiwan akong mag-isa. Sa harap ng mansyong dati ay pangarap ko, pero ngayon ay naging isang malaking libingan ng aking dangal. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang huling mensaheng natanggap ko mula sa isang batchmate sa airline. Isang link ng video. Binuksan ko ito ng isang segundo at agad ding pinatay. Tama si Corazon. Ang kahihiyan ay nandoon na nakabalandra sa buong mundo. Ang mga komento ay puno ng pagkamuhi. Ayan ang disente, grabeng landi. Sayang ang ganda, bulok ang loob. Buti nga sa kanya, karma is real. Napaupo ako sa damuhan, nanginginig ang buong katawan. Doon ko naramdaman ang totoong presyo ng forbidden fruit. Ang tamis ng isang gabing kapiling si Rafael ay naging mapait na apdo na kailangan kong inumin habang buhay. Naisip ko ang papa ko. Ano kaya ang sasabihin niya kung makikita niya ako ngayon? Ang kaisa-isa niyang anak na itinuring niyang prinsesa ay isang basahan na ngayon sa mata ng lipunan. Sorry, Papa. Bulong ko habang humahagulgol. Sorry kung naging mahina ako. Sorry kung pinili ko ang maling paraan para maging masaya. Tumayo ako at pinunasan ang aking mga luha. Hindi na ako babalik sa loob ng mansyong iyon. Kinuha ko ang aking maliit na bag at nagsimulang maglakad palabas ng subdivision. Wala akong sasakyan, wala akong direksyon. Ang tanging dala ko ay ang bigat ng aking mga pagkakamali at ang pagnanais na sana sa dulo ng lahat ng ito ay may mahanap akong kapatawaran para sa aking sarili. Sa paglalakad ko sa ilalim ng unti-unting sumisikat na araw, nakita ko ang sarili kong refleksyon sa salamin ng isang nakaparadaang sasakyan. Gulo-gulo ang buhok, burado ang lipstick, at ang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa salamin. Ito ang huling pagkakataon na makikita ng Maynila si Salve Regina Villacorta.
Mula sa abong ito, kailangan kong bumangon hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong handang harapin ang anumang hatol ng tadhana. Ang pinakamahal na bayad sa mundo ay hindi ginto, kundi ang kapayapaan ng loob na ipinagpalit mo sa isang sandali ng maling sarap. Isang taon na ang lumipas, pero ang alat ng dagat dito sa Batangas ay tila nagpapaalala pa rin sa akin ng mga luhang iniyak ko sa Maynila. Nakaupo ako sa tapat ng isang maliit na classroom, pinapanood ang mga batang babae na masayang nag-e-ensayo ng tamang postura at pagsasalita. Hindi na ako nagsusuot ng mamahaling uniforme ng airline. Ngayon ang suot ko ay simpleng puting blusa at maong ngunit sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangang magtago sa likod ng makapal na makeup. Dito sa maliit na bayan na ito, ako lang si Salve. Hindi ang scandalous flight attendant, hindi ang trader na asawa, kundi isang gurong nagtuturo sa mga nagnanais ding lumipad balang araw. Miss Salve, may naghahanap po sa inyo sa labas. Tawag ng isa kong estudyante, dahan-dahan akong tumayo. Ang puso ko ay hindi na kasing bilis tumibok, gaya ng dati kapag may nararamdaman akong panganib. Ngunit nang makita ko ang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog, bahagyang natigilan ang aking paghinga. Si Rafael, mukha siyang mas matanda ngayon. May mga puting buhok na sa gilid ng kanyang sentido, at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating talas, pinalitan ito ng isang malalim na pagkapagod. Hindi siya lumapit. Nanatili siya sa distansyang alam niyang hindi ako mababahala. Salve, mahina niyang tawag. Raf, sagot ko. Walang galit sa boses ko pero wala ring lambing. Isang patag na pagkilala sa isang taong naging bahagi ng aking pagkawasak. Narinig ko ang tungkol sa school mo. Masaya ako para sa'yo, sabi niya, pilit na ngumingiti. Nabalitaan mo na ba? Si Nico. Nahatulan na ng 15 taon. Wala na rin ang mansyon. Si Doña Corazon naman, nakatira na lang sa isang maliit na apartment. Sa probinsya, iniwan ng lahat ng mga kaibigan niya. At si Isabel, tanong ko, gaya ng inaasahan na wala na lang siya nang parang bulang matapos makuha ang immunity. Iniwan niyang luhaan at walang-wala si Nico sa loob ng presinto. Sagot ni Rafael. Huminga siya ng malalim at tumingin sa dagat. Salve, tungkol sa atin, handa na akong iwan ang lahat sa Maynila. Pwede tayong magsimula muli rito. Gusto kong bumawi sa lahat ng sakit na naidulot ko sa pamilya mo. Tinitigan ko siya. Noong isang taon, baka ito ang hiling na ipagdarasal ko sa bawat gabi. Ang makasama siya ng malaya. Pero habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, ang nakikita ko na lang ay ang apoy sa bodega, ang mga luha ni Papa, at ang kahihiyang hinding-hindi na mabubura sa pangalan ko. Raf, tingnan mo ang dagat. Sabi ko habang nakaturo sa abot tanaw. Maganda ito, di ba? Pero kahit gaano kalinis ang tubig na humahampas sa pampang, hindi nito kayang alisin ang mga basag na kabibe na nabaon na sa buhangin. Masasaktan ka pa rin kapag natapakan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pag-ibig natin ay nagsimula sa dilim, Raf. Nagsimula ito sa pagtataksil at nabuhay sa mga kasinungalingan. Kahit anong gawin nating paglilinis ngayon, ang pundasyon natin ay bulok. Mahinahon kong paliwanag. Hindi tayo ang lunas ng isa't isa. Tayo ang paalala ng mga maling desisyon na nagpabagsak sa atin. So ito na yun, wala na talagang pag-asa. Ang boses ni Rafael ay puno ng pait. May pag-asa, Raf. Pero hindi sa piling ng isa't isa. Ngumiti ako ng tipid. Kailangan nating matutong mabuhay ng mag-isa para mabayaran ang mga utang natin sa tadhana. Malaya na ako, Rafael. At sa kalayaang ito pinipili kong huwag ka ng isama. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos dahan-dahan siyang tumango. Alam niyang ito na ang dulo. Walang yakap, walang halik, walang mahal kita na ipinagbabawal. Tinalikuran niya ako at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Pinanood ko siyang umalis hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang siya sa kalsada. Bumalik ako sa loob ng classroom. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang huling aral na natutunan ko sa mapait na kabanatang ito ng buhay ko.
Ang pagtataksil ay hindi nagsisimula sa isang halik sa dilim. Nagsisimula ito sa sandaling hinayaan mong mabuhay ang puso mo sa isang malaking kasinungalingan. Ang forbidden fruit ay maaaring matamis sa unang kagat pero ang buto nito ay laso na unti-unting papatay sa iyong pagkatao. Ngayon sa bawat paglipad ng aking mga estudyante, alam kong hindi lang sila matututong lumipad ng mataas. Matututuhan din nilang ingatan ang kanilang mga pakpak dahil ang dangal kapag tuluyang nabali ay hinding-hindi na muling makakabalik sa dati nitong ganda. Huminga ako ng malalim, pinalipas ang huling hapdi sa aking dibdib kasabay ng ihip ng hangin. Tapos na ang kwento ni Salve Regina Villacorta. Ngayon nagsisimula na ang kwento ni Salve, ang babaeng natutong magpatawad sa sarili at sa wakas ay tunay na nakalipad ng malaya.